Narito ang mga maiinit na balita. Top 2 most wanted person station level at isang drug suspect na dakip sa magkahiwalay na operasyon ng EPD. 183,000 halaga ng shabu, nasabat sa Marikina, drug suspect, arestado. 115,000 halaga ng hinihinalang shabu, nasabat sa Pasig, drug suspect, kalaboso. Granada na kumpiska sa isinagawang checkpoint operation ng Pasig PNP, suspect, arestado. Serbisyo Caravan, hatid ng NICA NCR at EPD, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, isinagawa sa Pasig. Magandang araw mga kababayan! Narito ang mga nagbabagong balita na naglalaman ng mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Upang ihatid ang mga kaganapan sa distritong Pampulisya sa Silangan, Patrolwoman Jenny May Dolor, ibalita mo. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ng mga tauhan ng Mandaluyong PNP ang 61 anyos na lalaki sa Barangay Plainview, Mandaluyong City. Tinuturing na most wanted person ang suspect dahil sa kasong frustrated murder. Ayon sa report, ang naarestong suspect ay kinilalang si alias Ray matapos ihain ang kanyang warrant of arrest at basahan ng karapatan bilang akusado. Diretso presinto na ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Samantala, sa isa pang operasyon, huli naman sa bypass operation ng Pasig PNP ang 28 anyos na drug suspect na kinilalang si alias Nonoy. Sa operasyon na kumpiska ng mga otoridad ang mahigit kumulang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isinampa sa naarestong suspect at habang gumugulong ang kanyang kaso, pansamantala siyang nakakulong sa Pasig PNP Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon. Nang magpositibo ang transaksyon sa ikinasang drug bypass operation ng Marikina City Police Station Drug Enforcement Unit, agad inaresto ng mga otoridad ang 60 anyos na lalaking ito sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Fortune, Marikina City. Nakuha mula sa suspect ang mahigit kumulang 27 grams ng iligal na droga na nagkakahalaga ng 183,600 pesos. Kilala o manong tulak ng iligal na droga sa lugar itong drug suspect na kinilalang si alias Guryo, kaya't agad siyang tinugis ng mga otoridad na nagresulta sa kanyang pagkaaresto. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa naarestong suspect. At habang gumugulong ang kanyang kaso, nasa kustodiya siya ng himpilan ng Marikina PNP para sa kaukulang disposisyon. Samantala, ang mga nakumpiskang iligal na droga ay naisumite na sa EPD Forensic Unit para sa masusing eksaminasyon. Wala nang takas ang 44 anyos na drug suspect nang madakip siya sa ikinasang drug bypass operation ng mga tauhan ng EPD Drug Enforcement Unit sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Sa nasabing operasyon, tinatayang mahigit kumulang 17 grams ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad. Nagpositibo ang transaksyon nang mabentahan nitong suspect ang nagpanggap na buyer ng isang heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect na kinilalang si alias Mar. Sa kabuuan, tinatayang 115,600 pesos ang halaga ng nakumpiskang iligal na droga sa suspect at sa kasalukuyan hawak na ng kaukulang tanggapan ang mga ebidensya para sa masusing eksaminasyon at disposisyon. Samantala, nakakulong na si alias Mar sa himpilan ng Pasig PNP at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o RA 9165. National Intelligence Coordinating Agency at Eastern Police District, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa NCR, nagkaisa para magbigay ng abot kamay na serbisyo para sa taong bayan. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan at pinasinayaan ni NICA Regional Director Dennis Godfrey F. Gamad, kasama si Police Brigadier General Wilson C. Asueta, District Director ng EPD, Lieutenant Colonel Jean R. Orense, Command Officer ng Joint Task Force NCR, Pasig Vice Mayor Honorable Roberto Vincent Jude B. Jaworski Jr., mga opisyal mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno at buong puwersa ng mga mamamayan ng Pasig City. Ito ay kaugnay sa 5 focus agenda ng Chief PNP na community engagement,
at serbisyong nagkakaisa na naglalayong magbigyang diin sa komunidad at mamamayan, lalo na sa mga kabataan, ang kampanya laban sa kriminalidad at terorismo. Pinakatampok na bahagi ng programa ay ang pagtalakay patungkol sa Executive Order 70 o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at ang Declaration of Persona Non Grata kung saan nanumpa ang mga mamamayan ng Pasig at nagkaroon din ng burning of CTG flags upang iparating ang pagtuligsa sa mga makakaliwang grupo o ang Communist Terrorist Group. Alay ng serbisyo karaban, ang pagkakaroon ng libreng gupit, flu vaccine, TESDA program, peso job fair, police clearance, DTI negosyo program, AFP application assistance desk at namigay rin ng mga food packs at ayuda mula sa DSWD at PNP. Sa tulong ng mamamayan at government units, ang buong hanay ng PNP ay patuloy na magbibigay serbisyo publiko para sa maunlad at ligtas na pamayanan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong tagapaghatid ng balitang pamamarisan, Patrolwoman Jenny Midalor. At yan po ang mga nagbabagong balita mula sa distrito ng mauhusay, may profesionalismo at disiplinadong pulis, ang Eastern Police District. Ako po ang inyong EPD correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera. Tunay na pamamarisan. Police EPD yan. Ang patnubay mo sa silangan.